po yung ating biyaya ay natanggap natin. Sobra-sobra. Ano po, nag-uumapaw po yung ating mga puso ngayong araw. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Walang imposible po talaga. So, yung mga nag-uumapaw po nating mga biyayang natanggap, maaari po natin po ipagkaloob muli sa Kanya. At ibabalik po natin dahil nararapat po ito sa pamamagitan po ng pagbibigay po natin ng ating mga handog, hindi lamang po pinansyal, kundi po yung ating sarili. Dahil po yun ay ang mas kalulugan ng ating Panginoon. Siyempre po, kasama po nun ang pagbibigay po natin ng may pusong malinis, buong katapatan natin ibinibigay ito sa Panginoon. Dahil kung hindi po tayo tapat sa ating pagbibigay, ay hindi po ito kalugod-lugod sa ating Panginoon Jesus. Samahan niyo po ako basahin ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 8. Sabi po rito, kung ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Dito po, pinapakita ng talatang ito kung gaano dapat kalinis at tapat ang ating mga puso sa ating pagbibigay. Dahil po, hindi po kailangan ng ating Panginoong Jesus ang mga bagay na material, kundi ang kailangan po ng ating Panginoong Diyos ay yung ating sarili. Yung ating iaahin ang ating mga sarili. Dahil ito po ay hindi sa atin. Galing po ito sa ating Ama na nasa langit. Kaya kung gagawa po tayo ng mga paghahandog, naway bigyan po natin ito ng respeto, pagmamahal, at katapatan na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon, ang sa ating kongregasyon, ng ating iglesia, ay nangangailangan po ng tulong pinansyal. Ito po yung ating mga offertories, tithes, o anumang klaseng love gifts po yan. Bakit po tayo nagbibigay? Para po matulungan ang na-suportahan ng ating kongregasyon, ng ating iglesia, dahil po yung mga ginagamit natin kaikan, yung mga ginagamit po natin sasakyan, at yung paghahayo po ng ating pastora, mga kamanggagawa, kung saan-saan po, dahil po tayo ay ginawang servant ni Lord para maghayag ng kanyang mabuting balita. Yun lamang po, at isa lamang po ang gusto kong sabihin muli, ang paggawa po ng may kung gusto mo ng pagpapala, pabor at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay, walang ibang paraan kundi sundin ang salita ng Diyos. Sundin ang banal na kasulatan kung gusto mo ang utos o hindi. Sundin mo kung sang-ayon ka o hindi. Sumunod ka agad at ganap. Ang key po dyan, pagsunod po. Obedience po. Obedience. Yun po ang kailangan ng ating Panginoon. So ngayon po, hindi ko na po patatagalin pa. Tayo po ay tumayo at ibigay po natin ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh, Abba Father, maraming salamat po, Ama. Muli, binigyan na kami ng kalakasan. Hininga upang kami mapagpuri ngayong araw nito, Lord. Tanggapin po ninyo ang mga handog ng bawat isa sa amin, Lord. Unang-una, ang puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga biyayang aming natanggap. Naway, maibalik po namin ito na may katapatan, Lord, sa inyong harapan. Paspasan po ninyo ang aming mga kapatiran, ang magtatrabaho, Lord, ang kanilang mga kaisya, ang kanilang mga asawa, Lord, ang aming mga asawa na nagtatrabaho, Lord. Hindi nagpapagod upang maghanap buhay, Panginoon. Lord Jesus, patugunan po namin sana lalo ang pag-obey namin sa inyo, Lord, ang faith namin, Lord. Ikaw ang uunahin namin, Lord, hindi ang tao. Lord Jesus, ito po ang aming mga handog, tanggapin po ninyo. Ito po ay aming idinadalangin sa mataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa iyong banal na pangalan, sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ay magsabing na